Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang pag-ibig sa likod ng luha. Samahan niyo po ako sa isang kwentong magpapatunay na ang dignidad at pag-ibig ang pinakamatibay na sandata sa anumang hamon ng buhay. Paano kung ang kamay na dati mong pinagkakatiwalaan para sa iyong kabuhayan ay siya ring kamay na babawi nito sa iyo? At sa gitna ng iyong pagbagsak, isang di inaasahang tulong ang darating. Pero paano ka magtitiwala ulit kung ang puso mo'y nasugatan na ng kataksilan? Magnanakaw? Wala kang utang na loob. Ang mga salita ay parang matutulis na bubog na tumusok sa pandinig ni Gabriel. Nakatayo siya sa gitna ng garahe, sa amoy ng grasa at gasolina na dati itinuturing niyang tahanan. 6 na taon kang kumain dahil sa akin. Sigaw ni Ricardo, ang may-ari ng shop, habang dinuduro siya. Tapos ganito lang ang igaganti mo? Pag nanakawan mo ako? Parang nabasag ang mundo ni Gabriel. Huminto ang pag-ikot nito. Tanging ang matinis na ugong sa kanyang tainga ang naririnig niya. Hindi siya makapagsalita. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang nagturo sa kanya ng maraming bagay sa mekaniko, ay siya ngayong nagbibintang sa kanya ng isang kasalanang hindi niya kailanman magagawa. Wala akong ninanakaw, Mang Ricardo. Sa wakas, ay naibulong niya. Basag ang boses. Huwag mo akong matawag-tawag na Mang Ricardo. Halos isumpa siya nito. Lumayas ka. Kunin mo ang mga basura mo at huwag ka nang magpapakita sa shop ko. Hinding-hindi ka na makakahanap ng trabaho sa industriyang ito. Sinisigurado ko yan. Walang nagawa si Gabriel. Dahan-dahan niyang pinulot ang kanyang toolbox. Ang bigat ng kahon ng bakal ay kasing bigat ng kanyang dibdib. Ang lamig ng mga bakal na kasama niya sa init at grasa araw-araw ay gumuhit ng kirot sa kanyang palad. Habang naglalakad siya palabas, ramdam niya ang mga mata ng dati niyang mga kasamahan. Walang nagsalita, walang tumulong. Sa pagsara ng pinto ng garahe sa kanyang likuran, iisang tanong lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bakit? Sa kabilang dako ng bayan, pinipilit ni Elena na ngumiti habang kinakabig ang manibela ng kanyang luma at kalampaging delivery truck. Ito na lang ang natitirang alaala ng kanyang yumaong asawa. At higit sa lahat, ito ang dugtong buhay ng kanyang maliit na karinderya. Ang nag-iisang bumubuhay sa kanyang ina at sa kanyang anak na si Marco. Konti na lang, Byong. Bulong niya sa sasakyan na parang kausap na tao. Kailangan nating makarating sa palengke. Ngunit tila may sariling isip ang tadhana. Isang nakabibinging tunog ng nabasag na bakal ang pumunit sa katahimikan ng kalye. Niyugyog ang buong sasakyan ng buong lakas, kasunod nito ang biglaang paghinto. Umusok ang harapan ng truck. Amoy sunog na metal. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang sinusubukang paandarin muli ang makina. Wala. Kahit isang tunog. Tanging katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Hindi. Hindi pwede. Halos pumatak ang luha niya. Wag ngayon. Parang awa niyo na. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tonyo, ang supplier niya ng karne. Sinagot niya ito. Pilit na pinapakalma ang sarili. Elena, nasaan ka na? Hinihintay na rito ang bayad sa mga kinuha mo kahapon. Mang Tonyo, pasensya na po. Ako po'y nasiraan. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Naku, Elena, pasensya na anak. Alam mo namang COD basis tayo. Kung hindi makakarating ang truck mo para kunin ang mga bagong sangkap, hindi mo na kita mabibigyan. Mahirap na. Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang mga salitang yon. Walang bagong sangkap. Ibig sabihin, walang mailuluto, walang karinderya, walang kita. Nabitawan niya ang telepono, napahawak siya sa manibela, at doon, sa gitna ng daan, sa loob ng sasakyang bumigay na, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Paano na?
Paano na ang karinderya? Paano na si Nanay at si Marco? Walang tiyak na patutunguhan ang mga paa ni Gabriel. Bawat hakbang ay may bigat. Pasan-pasan ang toolbox na bakal at ang kahihiyang idinulot ng mga bintang ni Ricardo. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya, lalong nagpapainit sa kanyang ulo at nagpapatuyo sa kanyang lalamunan. Kailangan niya ng tubig. Sa pagliko niya sa isang kanto, natanaw niya ang isang maliit na karinderya. Elena's Eatery, ang nakasulat sa kupas na karatula. Payak, malinis tingnan, ngunit may lungkot sa hangin. Walang gaanong tao. Pumasok siya at umupo sa pinakadulong mesa, malayo sa iilang kumakain. "Good morning po!" Bati ng isang babae mula sa counter. Si Elena. Namumugto ang kanyang mga mata, ngunit pilit siyang ngumingiti. "Ano po ang sa inyo?" "Tubig lang, miss." Mahinang sagot ni Gabriel. Inilapag ni Elena ang isang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan. Tumangulang si Gabriel bilang pasasalamat. Hindi magawang salubungin ang tingin nito. Naramdaman niya ang pagod at bigat sa presensya ng babae. Tila pareho sila ng mundong ginagalawan ngayon, isang mundong gumuho. Habang iniinom niya ang tubig, muling tumunog ang telepono ni Elena. Narinig niya ang bawat salita ng pakikipag-usap nito. "Hello? Opo, ito na nga po. Opo, nasabi na po sa akin. Ganoon po ba kalaki talaga? 15,000? Halos mabasag ang boses ni Elena sa huling tanong. Wala na po bang tawad? Kahit konti lang?" May sinabi ang tao sa kabilang linya. Nakita ni Gabriel kung paanong gumuho ang pag-asa sa mukha ni Elena. "Sige po. Salamat po." Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan. Yumuko siya at tahimik na pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi na nakatiis si Gabriel. Bilang isang mekaniko, alam niya kung kailan nasasamantala ang isang tao. Ang galit na kaninay para kay Ricardo ay nabaling sa kung sino man ang kausap ni Elena. "Miss," panimula niya nag-aalangan. "Pasensya na sa pakikialam, pero parang sobrang taas naman yata ng singil sa'yo." Nag-angat ng tingin si Elena, gulat. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. "Kilala niyo po ba si Mang Domeng? Siya lang daw po kasi ang kayang gumawa ng truck ko." Umiling si Gabriel. "Hindi. Pero sa tunog ng sira na sinasabi mo, hindi dapat aabot ng ganyan." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa mesa ni Gabriel. Ang anak ni Elena, si Marco. May hawak itong isang pirasong candy. Inilahad niya ito kay Gabriel. "Para sa'yo po," sabi ng bata. May ngiti sa mga labi. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa puso ni Gabriel. Isang kislap ng kabutihan sa gitna ng madilim niyang araw. Tinanggap niya ang candy. "Salamat, bata." Napangiti ng bahagya si Elena sa ginawa ng anak. Tiningnan niya muli si Gabriel. Nakita niya ang mga kamay nitong may mga bakas pa ng itim na grasa. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang sinseridad. "Mekaniko po kayo?" tanong niya. "Opo," sagot ni Gabriel. Tumayo siya. Kung papayag ka, miss, pwede kong tingnan. Walang bayad. Titingnan ko lang kung ano talaga ang problema." Nag-alinlangan si Elena. Isang estranghero. Pero ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa pinakababa na siya. Baka ito na ang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit ang pagiging maingat ay laging nariyan, lalo na't mag-isa niyang pinalalaki ang anak. Tinitigan niya si Gabriel mula ulo hanggang paa. Isang lalaking mukhang dumaan sa matinding pagsubok, nag-aalok ng tulong mula sa kawalan. "Sino ka ba?" tanong niya. Diretso ang tingin. "At bakit kita pagkakatiwalaan?" Nakatitig si Elena sa lalaking nasa harap niya. Mayroong pagod at pait sa mga mata nito, ngunit meron ding isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Sinseridad. Sa mundo niya na puno ng mga taong laging may hinihintay na kapalit, ang alok nito ay isang malaking palaisipan.
Huminga ng malalim si Gabriel. Ang tanong ni Elena ay tila isang sampal ng katotohanan. Sino nga ba siya? Isa lang akong mekaniko, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang mga mata ni Elena. Isang mekanikong nawala ng trabaho ngayong araw. Wala pong mawawala sa inyo. Kung hahayaan niyo akong tingnan lang, hindi ko po kayo sisingilin. May kung anong kumurot sa puso ni Elena. Pareho sila. Parehong nasa dulo ng kawalan. Tumango siya. Sige, halika, ipapakita ko sa iyo si Byong. Dinala niya si Gabriel sa kung saan nakaparada ang nasirang truck. Para kay Gabriel, ang makina ay isang bukas na libro. At habang binubuksan niya ang hood ng truck ni Elena, binabasa niya ang isang kwento ng kataksilan. Ang mga kamay niya ay gumalaw ng may katiyakan. Hindi na niya kailangan ng ilaw. Sa pamamagitan ng kanyang pandama at pandinig, kinikilatis niya ang bawat pyesa. Hinawakan niya ang mga hose, sinuri ang mga kable, pinakinggan ang tunog ng metal kapag tinatapik niya ito. Pinanood siya ni Elena mula sa di kalayuan. Mayroong respeto at husay sa bawat galaw ng lalaki. Hindi ito tulad ng ibang mekaniko na basta na lang bubuksan ang lahat. Pinag-aaralan muna niya, iniintindi niya. Ilang minuto pa, bumalik si Elena sa karinderya. Kahit walang kita, nagtimpla siya ng 2 tasa ng mainit na kape at kumuha ng 2 piraso ng tinapay. Pagbalik niya, inabot niya ang isa kay Gabriel. Kape muna, alok niya. Natigilan si Gabriel, tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng grasa pagkatapos ay sa malinis na tasa. Naku, wag na. Baka madumihan ko lang. Ayos lang yan, sabi ni Elena na may maliit ng ngiti. Sanay ako sa grasa. Yan ang amoy ng kasipagan. Ang simpleng salitang iyon ay tila nagbigay ng kakaibang lakas kay Gabriel. Kinuha niya ang tasa at maingat na uminom. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng langis at usok, may nabuong koneksyon sa pagitan nila. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Matapos ang kape, mas naging seryoso ang mukha ni Gabriel. May nakita siyang hindi niya gusto, isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang paraan kung paano kinalas ang isang tornilyo. Ang paraan kung paano pinutol ang isang maliit na tubo. Malinis. Masyadong malinis para sa isang ordinaryong sira. At doon niya nakita ang pinakamatinding problema. May isang mahalagang piyesa na nawawala. Ang maliit na fuel regulator. Isang piyesang hindi basta-basta masisira. At ang mga tornilyong dapat sana'y pinagkakabitan nito ay may bakas ng bagong kalas. Propesyonal ang gumawa. Pinunasan ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Binalingan niya si Elena na naghihintay ng balita. Nawala ang bahagyang gaan sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang madilim na realisasyon. Elena, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan. Ang boses niya ay mababa at seryoso. May masamang balita ako. Kinabahan si Elena. Gaano kasama? Tumingin si Gabriel sa loob ng makina, pagkatapos ay diretso sa mga mata ni Elena. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi lang diagnosis ng isang sasakyan. Ito ay isang hatol. Hindi ito ordinaryong sira, Elena. Sinadya to. Sinadya. Ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa isip ni Elena. Mas malakas pa sa tunog ng sirang makina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit? Sino ang may galit sa kanila? Sila'y isang maliit na karinderya lamang na nagsusumikap mabuhay. Pero, paano? Nalilitong tanong niya. Hindi ko alam. Umiling si Gabriel. Ang mukha'y bakas ang pag-aalala. Pero ang nakakasiguro ako, kailangan ng isang bihasang mekaniko para gawin to. Hindi ito gawa ng kung sino-sino lang. Napaupo si Elena sa isang lumang gulong sa tabi. Ang bigat ng balita ay tila nagpabagsak sa kanyang mga balikat. Hindi na lang ito simpleng kamalasan. Ito ay isang atake sa kanilang kabuhayan.
Habang sila'y nakalubog sa malalim na pag-iisip, isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Elena, anong kaguluhan ito sa labas ng bahay? Si Aling Nida, ang ina ni Elena. Kakauwi lang nito galing sa pagdalaw sa isang kamag-anak. Nakatayo siya sa may pintuan ng karinderya. Nakapamaywang ang mga matay matalim na nakatutok sa lalaking hindi niya kilala na nakatayo sa tabi ng sirang truck ng kanyang anak. Sino yan? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. At bakit nandito yan? Nay, tumayo si Elena at lumapit sa ina. Siya po si Gabriel. Isa po siyang mekaniko. Tinutulungan niya po ako. Sinuri ni Aling Nida si Gabriel mula ulo hanggang paa. Ang maruming damit, ang mga kamay na may grasa, ang pagod sa mukha. Sa mga mata ng isang ina na nais lamang ng kasiguraduhan para sa anak, si Gabriel ay hindi solusyon. Isa siyang dagdag na problema. Tinutulungan? O baka naman isa lang yan sa mga nagkalat na istambay na nagpapanggap na marunong? Sabi ni Aling Nida, sapat lang ang lakas para marinig ni Gabriel. Nasaktan si Gabriel sa narinig, ngunit nanatili siyang tahimik. Sanay na siya sa panghuhusga. Nay, hindi po. Pakiusap ni Elena. Mabait po siya. At siya po ang nakadiskubre na sinadya ang pagkasira ng truck. Lalong kumunot ang noo ni Aling Nida. Sinadya? Kalokohan. Lumana ang truck na. Yan kaya nasira. At ngayon, magpapaloko ka sa kung sino-sinong estranghero. Elena, gumising ka. Kailangan natin ng totoong tulong, hindi ng dagdag na sakit ng ulo. Hinila niya ang anak palayo kay Gabriel. Nakalimutan mo na ba? Tumawag sa akin si Anton kanina. Nabalitaan daw niya ang nangyari. Handa siyang tulungan tayo. Iyon ang tulong na kailangan natin. Mula sa taong kilala natin, hindi sa kung sino lang. Ang pangalan ni Anton ay nagdulot ng bigat sa dibdib ni Elena. Si Anton, ang anak ng mayamang pamilya na may-ari ng malaking lupain sa kanilang bayan. Ang pamilyang may malaking utang na loob sa kanila, si Aling Nida. Mahinahon ngunit may diin, hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito'y kulubot na sa pagod at pag-aalala. Nay, hayaan niyo po muna akong subukan, sabi niya. Hayaan niyo po muna akong pagkatiwalaan ang tulong na dumating. Pagkatiwalaan? Halos hindi makapaniwalang sagot ni Aling Nida. Anak, ang tiwala, hindi yan nakakain. Ang pride, hindi yan nakakapagbayad ng mga utang. May malaki tayong utang na loob sa pamilya nila Anton. Ito na ang pagkakataon para makabawi tayo at para masiguro ang kinabukasan mo at ni Marco. Bago pa man makasagot si Elena, bumukas ang maliit na gate ng kanilang bakuran. Isang lalaking nakaputing polo shirt, makintabang sapatos, at may dalang isang basket ng mga mamahaling prutas ang pumasok. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging may kinakalkula. Si Anton. Elena, bati niya. Ang boses ay malambing, ngunit may himig ng pagkamautang na loob. I heard may problema ka raw. I'm here to help. Parang hari na pumasok si Anton sa maliit na bakuran. Agad siyang sinalubong ni Aling Nida. Ang mukha'y nagliwanag na parang nakakita ng isang santo. Anton, iho, mabutit na parito ka. Halos magalak na bati nito. Halika, pumasok ka. Huwag mo nang pansinin ang kalat dito sa labas. Ayos lang po, Tita Nida, sagot ni Anton. Ang ngiti hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang basket ng prutas sa isang mesa. I just heard what happened. Nakakaawa naman. Kaya heto, I'm here to help. Ang tingin niya ay lumipat kay Elena. Pagkatapos ay dumapo kay Gabriel na tahimik pa ring nakayuko sa makina. Isang tingin na puno ng paghamak na parang si Gabriel ay isa lang sa mga sirang piyesa na kailangan ng itapon. Elena,
Huwag mo nang problemahin yang truck, sabi ni Anton. Ang boses ay tila isang matamis na lason. Bukas na bukas, padadalhan kita ng bago. O kung gusto mo, bibigyan kita ng cash. Pwede kang bumili ng kahit anong gusto mo. Just say the word. Ito na yon, ang solusyong mabilis at madali. Ang sagot sa lahat ng problema nila. Nakita ni Elena ang pagkinang sa mga mata ng kanyang ina. Para kay Aling Nida, ito ay biyaya mula sa langit. Ngunit para kay Elena, ito ay isang kadena. Isang magandang kadena na gawa sa ginto, ngunit kadena pa rin. Salamat, Anton. Mahinahon niyang sagot. Pinipilit na maging magalang. Salamat sa alok mo, pero hindi ko matatanggap. Natigilan si Anton, maging si Aling Nida ay napanganga. Ano? Elena, nababaliw ka na ba? Hayaan mo munang subukan naming ayusin ito. Pagpapatuloy ni Elena, mas matatag na ngayon. Ang tingin niya ay nasa kay Gabriel na kahit hindi nagsasalita ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang ngiti ni Anton ay tuluyang naglaho. Ang pagkadismaya ay mabilis na napalitan ng inis. Dahil hindi niya mapasunod si Elena, ibinaling niya ang kanyang galit sa truck at sa lalaking gumagawa nito. Ayusin? Tumawa siya ng mapakla. Tingnan mo nga yan. Isang tumpok ng kalawang. Basura na yan. Bakit mo pa pag-aaksayahan ng panahon ama yan at ng isang mekanikong kalsada? Sa mga salitang iyon, huminto sa paggalaw si Gabriel. Hindi siya tumingin, ngunit narinig ng lahat ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang wrench. Mula sa kanyang pagkakayuko, bumulong siya sa sarili. Sapat lang para marinig niya, walang sasakyang basura. Mayroon lang mga mekanikong walang pasensya. Narinig ito ni Elena. At sa sandaling iyon, sigurado na siya sa kanyang desisyon. Dahil sa kahihiyan at pagkainis, nagpaalam na si Anton. Bahala kayo, sabi niya. Basta't ang alok ko ay nariyan lang. Habang naglalakad siya palabas ng gate, huminto siya saglit sa isang tabi at kinuha ang kanyang telepono. Inakala niyang walang nakakarinig. Ngunit ang mga tainga ni Gabriel, na sanay sa pinakamahihinang tunog ng makina, ay narinig ang ibinulong niya. Oo, nandito siya, sabi ni Anton sa kausap. Ang boses ay biglang naging seryoso at walang bahid pagka Maginoo. Mukhang desidido. Sige, gagawan ko ng paraan. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa. Bago tuluyang umalis, humarap siyang muli kay Elena at sinabing may diin. Sapat na para marinig nilang lahat. Pag-isipan mo, Elena. Hindi ka habang buhay aasa sa mga pira-pirasong tulong. Ang pag-alis ni Anton ay nag-iwan ng isang makapal na pader ng katahimikan sa pagitan ni Elena at ng kanyang ina. Hindi na nagsalita pa si Aling Nida. Tinalikuran na lang niya ang anak, pumasok sa loob ng bahay at ibinagsak ang pinto. Kinabukasan, naramdaman ni Elena ang epekto ng kanyang desisyon. Ang karinderya, na dati kahit paano'y may iilang suki, sa umaga ay naging isang disyerto. Ang mga dating bumabati sa kanya ng magandang umaga, Elena, ay dumadaan na lang na parang hindi siya nakikita. Ang iba naman ay humihinto sa kabilang kalsada, nagbubulungan at sumusulyap sa direksyon ng kanyang tindahan, partikular sa lalaking abala sa pagkalikot sa sirang truck. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog, mahinahon sa simula, ngunit unti-unting lumalakas hanggang sa ito'y maging isang nakabibinging ugong. Narinig mo ba? Yang lalaking yan tinanggal daw sa shop ni Ricardo. Dahil magnanakaw daw. Naku, kawawa naman si Elena. Biyuda na nga, sa manloloko pa nagtiwala. Baka naman may relasyon sila. Tingnan mo, laging magkasama. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Elena. Ngunit sa halip na magalit kay Gabriel,
Ang awa at pag-aalala ang nanaig sa kanya. Alam niyang kung nasasaktan siya, mas triple ang sakit na nararamdaman ng lalaking tahimik na nagsisikap tulungan siya. Patuloy si Gabriel sa pagtatrabaho, pilit na hindi pinapansin ang mga tingin. Ngunit hindi siya bato. Naririnig niya, nararamdaman niya. Ang bawat bulong ay isang dagdag na bigat sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa gitna ng mapanghusgang katahimikan, isang pamilyar na figura ang pumasok sa karinderya. Si Aling Pacing, isang matandang balo na pinakamatagal na niyang suki. "Pabili nga ng paborito kong adobo," sabi nito. Ang ngiti kasing init ng kanyang niluluto. Habang isinasalin ni Elena ang adobo sa isang lalagyan, idinikit ni Aling Pacing ang kanyang bibig sa tainga ni Elena. "Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi," bulong nito. "Kilala kita. Kilala ko ang puso mo." Isang patak ng luha ang kumawala sa mata ni Elena, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang simpleng salita ng isang taong naniniwala sa kanya ay sapat na para bigyan siya ng lakas na harapin ang buong araw. Samantala, si Gabriel ay halos nalibot na ang lahat ng junk shop sa kanilang bayan at sa mga karatig lugar. Ang fuel regulator na nawawala ay isang lumang modelo. Mahirap hanapin. Bawat pag-iling ng mga may-ari ng shop ay isang kabiguan. Ngunit hindi siya sumuko. May isang huling pag-asa, isang malaking auto supply shop sa kabilang bayan. Sakay ng tricycle, tinahak niya ang mahabang biyahe. Baon ang natitirang pera sa kanyang bulsa at ang pag-asa sa kanyang dibdib. Pagdating doon, halos lumundag ang puso niya sa tuwa. Nakita niya ito. Ang eksaktong piyesa na kailangan niya, nakadisplay sa isang salamin na estante. Ito na ang sagot. Nilapitan niya ang may-ari. "Boss, magkano po iyan?" tanong niya. Nagniningning ang mga mata. "Ay, yan ba?" sabi ng may-ari habang nagkakamot ng ulo. Tumingin ito sa estante at biglang kumunot ang noo. "Teka, wala na pala yan dyan." "Po? Paanong wala na?" "Eto po, kaharap ko lang," sabi ni Gabriel, naguguluhan. "Pasensya na, boss," sabi ng may-ari na may halong pagtataka rin. "Nakalimutan kong tanggalin. Kakabili lang kaninang umaga." May tumawag, binayaran ng doble sa presyo, pinakuha agad sa tauhan niya. Ayaw ipa-reserve, gusto kunin agad-agad. Parang gumuho ang mundo ni Gabriel sa pangalawang pagkakataon. Isang konyensidensya? Masyadong perpekto, masyadong planado. Naalala niya ang boses ni Anton sa telepono. Hindi ito kamalasan, ito ay sabotahe. Bumalik si Gabriel sa karinderya, nabagsak ang mga balikat. Isang tingin pa lang ni Elena sa kanyang mukha. Alam na niya ang sagot. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Umupo lang si Gabriel sa dating pwesto at inabutan siya ni Elena ng isang basong tubig. Sa sandaling iyon, ang kanilang katahimikan ay nagsalita ng higit pa sa anumang mga salita. Ibinahagi nila ang parehong bigat ng kabiguan. "Hindi aksidente to, Gabriel." Sa wakas ay basag ni Elena sa katahimikan. "Alam ko," sagot ni Gabriel, ang boses ay pagod. May gusto talagang hindi tayo magtagumpay. Dumating ang gabi. Isinara na ni Elena ang karinderya. Sa loob ng bahay, ang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang ina ay mas malamig pa sa sahig na semento. Si Marco ay mahimbing nang natutulog. Hindi mapakali si Gabriel. Umuwi siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ngunit ang apat na sulok nito ay tila kumikitid at sumisikip sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ulit. Naglakad-lakad ng walang patutunguhan. Hinahayaang dalhin siya ng kanyang mga paa kung saan man. Dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng isang medyo class na bar sa bayan. Isang lugar na hindi niya kailanman papasukin. Mula sa labas, tanaw niya ang mga kumukutitap na ilaw at naririnig niya ang malakas na tugtugan. Aalis na sana siya
nang may isang pamilyar na bulto ang nakakuha ng kanyang atensyon sa isang mesang nasa tabi ng bintanang salamin. Si Anton, may kausap itong isang lalaki. Nakatalikod ito, ngunit ang tindig at ang paraan ng paghawak nito sa baso ng alak ay pamilyar kay Gabriel. Nagtago si Gabriel sa dilim, sa likod ng isang nakaparadang sasakyan at nagmasid. Ang lalaking kausap ni Anton ay humarap ng bahagya para tawagin ang waiter. At sa sandaling iyon, nanigas si Gabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Si Ricardo, ang 2 taong sumira sa araw niya, hindi, sa buhay niya, ay magkasama, nagtatawanan, nag-iinuman, na para bang sila ang mga hari ng mundo. Pinilit ni Gabriel na pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngunit mula sa kanyang kinalalagyan, imposible itong marinig. Naghintay siya, nagmasid. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita niyang may kinuha si Ricardo mula sa kanyang coat. Isang makapal na puting sobre. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Anton. Kinuha ito ni Anton. Sinilip ng bahagya ang laman at tumango na may kasamang isang mapanlinlang na ngiti. Tumayo na sila para umalis. Mabilis na nagtago si Gabriel sa mas madilim na bahagi. Palabas na ng bar sina Ricardo at Anton, naglalakad patungo sa magarang kotse ni Anton. Habang naglalakad sila, narinig ni Gabriel ang huling piraso ng kanilang pag-uusap, malinaw na malinaw sa katahimikan ng gabi. Siguraduhin mong mapapaalis mo ang mekanikong yan, sabi ni Ricardo. Ang boses ay may diing bakal. Oras na lang ang binibilang natin. Bago matapos ang linggong ito, kailangan na sa akin na ang titulo ng lupa. Napatigil sa paghinga si Gabriel. Lupa. Ang lupa ng karinderya. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang pagkatanggal, ang pagsira sa truck, ang pagbili sa piyesa, ang pag-aalok ni Anton. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa isang sirang truck. Ito ay isang malaking sabwatan. At sila ni Elena ay nasa gitna nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gabriel. Patakbo siyang bumalik sa karinderya. Ang galit at adrenaline ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kailangan malaman ito ni Elena. Kailangan nilang maghanda. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Elena. Medyo may kalakasan. Ilang sandali pa, bumukas ito. Isang nag-aalalang Elena ang sumalubong sa kanya. Gabriel? Anong nangyari? Gabi na. Elena, kailangan nating mag-usap, sabi niya, hingal na hingal. Nakita ko sila. Pinapasok siya ni Elena. Sa sala, nakaupo si Aling Nida, nag-aayos ng sinulid, ngunit ang mga matay matalas na nakamasid sa kanila. Walang paligoy-ligoy na ikinuwento ni Gabriel ang lahat. Ang pag-uusap ni Ricardo at Anton, ang sobre, ang plano tungkol sa lupa. Habang nagsasalita si Gabriel, nakita ni Elena kung paano nagbago ang mukha ng kanyang ina. Mula sa pagiging mapanghusga, napalitan ito ng pagkabigla at unti-unti ng takot. Ngunit hindi ito ang inaasahang reaksyon ni Elena. Sinungaling! Biglang sigaw ni Aling Nida. Napatayo. Nagsisinungaling ka para sirain si Anton, para makuha mo ang loob ng anak ko. Nay! Saway ni Elena. Hindi ako nagsisinungaling, Aling Nida. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Gabriel. Ito po ang totoo. Ang totoo? Humakbang palapit si Aling Nida kay Elena. Ang mga matay nangingilid na sa luha. Elena, anak, huwag kang magpapadala sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon. Isang tawag lang kay Anton. Malulutas ang lahat ng problema natin. Ang truck, ang mga utang, ang kinabukasan niyo ni Marco. Kung hindi mo ito gagawin, kung itutuloy mo ang kahibangan na ito, itaga mo sa bato. Hindi na kita kikilalaning anak. Isang ultimatum, isang punyal na direktang itinarak sa puso ni Elena.
Ang ina na pinagkakautangan niya ng kanyang buhay ay siya ngayong naglalagay ng presyo sa kanilang relasyon. Tumingin si Elena sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Gabriel. Sa isang banda, ang takot, ang utang na loob, ang pangakong ginhawa. Sa kabilang banda, ang katotohanan, ang tiwala. Ang isang lalaking wala mang maibigay na yaman ay iniaalay ang sarili nitong dignidad para ipaglaban siya. Huminga siya ng malalim. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang apoy na ngayon lang nakita ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Isang simpleng haplos, ngunit para itong isang panunumpa. Humarap siya sa kanyang ina. Kung ganoon po, Nay. Nagsimula siyang magsalita, nanginginig ang boses, ngunit buo ang loob. Patawad po. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Nida, hindi makapaniwala. Siya po ang pinipili ko, deklara ni Elena. Mas malakas na ngayon habang nakahawak pa rin sa kamay ni Gabriel. Ang taong tumutulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Ang taong nagsasabi sa akin ng totoo kahit gaano pa ito kasakit. Hindi ko po ipagbibili ang lupa at ang kinabukasan ko para sa kasinungalingan. Isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na sampal ang naramdaman ni Aling Nida. Ang sarili niyang anak. Tinatalikuran siya. Umiiyak na ngayon si Aling Nida, dala ng galit at pagkadismaya. Kung yan ang pinili mo, bahala ka sa buhay mo. Sigaw niya, huwag mo akong tatawaging ina. Mabilis siyang tumalikod, pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog nito ay yumanig sa buong kabahayan, nag-iwan ng isang basag na katahimikan. Naiwan sina Elena at Gabriel sa sala. Magkahawak pa rin ang kamay, nakikinig sa unti-unting paghina ng mga hikbi mula sa kabilang kwarto. Ang kalabog ng pinto ay tila isang hatol, isang pader na itinayo sa pagitan ng mag-ina. Bumitaw si Elena sa pagkakahawak kay Gabriel. Niyakap niya ang sarili na parang nilalamig kahit na ang hangin sa loob ay maalinsangan. Isang traidor na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Patawad, bulong niya, hindi para sa ina, kundi para kay Gabriel. Patawad kung nadadamay ka pa sa gulo ng pamilya ko. Lumapit si Gabriel. Hindi siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Maingat at may pag-aalangan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Isang simpleng dampi, ngunit puno ng pag-unawa at suporta. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Elena. Sabi niya sa mahinang boses. Pinili mong gawin ang tama at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingala si Elena sa kanya. Sa gitna ng sakit at gulo, ang presensya ni Gabriel ay naging isang kanlungan. Ang kanyang katatagan ay naging lakas niya. Sa mga mata ng lalaking ito, hindi siya nakakita ng panghuhusga, kundi respeto. Hindi awa, kundi paghanga. Hindi ko alam kung paano tayo lalahan. Pag-amin niya, halos pabulong eh. Wala tayong pera, wala tayong piyesa. Ang tanging meron tayo ay isang sirang truck at isang katotohanang walang gustong maniwala. Mali ka, umiling si Gabriel. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na marumi sa grasa, kalyo sa pagtatrabaho, ngunit mga kamay na kayang bumuo, magkumpuni at lumikha. Mayroon tayong higit pa dyan, sabi niya. At ngayon, may bagong determinasyon sa kanyang boses. Mayroon tayong kaalaman at mayroon tayong paninindigan. Sapat na yan para magsimula. Kinuha niya ang isang lumang papel at lapis mula sa ibabaw ng mesa. Kung hindi natin mabibili ang piyesa, sabi niya, habang nagsisimulang gumuhit ng isang plano, gagawa tayo. Kinabukasan, ang plano ni Gabriel ay isinakatuparan. Walang pera para sa piyesa, kaya ang tanging lugar na mapupuntahan nila ay ang lugar kung saan napupunta ang lahat ng bagay na sira.
at kinalimutan ang junk shop. Ang tambakan ng basura ay isang bundok ng kalawang at mga pangarap na gumuho. Ang init ng araw ay tila pinapakuluan ng mga yero at ang amoy ng lumang langis ay nanunuot sa hangin. Para sa iba, ito ay isang malungkot na lugar. Ngunit para sa mga mata ni Gabriel, ito ay isang paraiso ng mga posibilidad. Sa tulong ng kaunting perang natitira kay Elena, bumili sila ng ilang piraso ng bakal na sa tingin ni Gabriel ay mapapakinabangan. Pagbalik sa karinderya, ang bakuran sa tabi ng nasirang truck ay naging kanyang pansamantalang paggawaan. Nagsimula ang isang prosesong halos imposible sa pamamagitan lamang ng mga pangunahing kagamitan, isang lagari, isang martilyo, at isang lumang welding machine na hiniram niya sa isang kaibigan. Sinimulan niyang hubugin ang bakal. Ang bawat araw ay isang laban. Ang bawat putol ng metal ay kailangang sukatin ng paulit-ulit. Ang bawat paghinang ay kailangang pulido. Nagtrabaho siya mula sa pagsikat ng araw hanggang sa kalaliman ng gabi. Ang tanging liwanag niya sa gabi ay isang bombilyang isinabit ni Elena sa isang puno. At sa bawat oras ng kanyang pagtatrabaho, naroon si Elena. Hindi siya umalis sa tabi nito. Siya ang tagahawak ng ilaw. Siya ang tagaabot ng tubig. Siya ang nagdadala ng pagkain kahit na ang laman nito ay simpleng kanin at tuyo lamang. Hindi sila gaanong nag-uusap. Hindi na kailangan. Sa mga tingin at simpleng mga galaw, nagkakaintindihan na sila. Isang hapon, habang si Gabriel ay abalang-abala sa pagpapakinis ng isang maliit na bahagi ng pyesa, ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo, pumapatak sa bakal na kanyang ginagawa. Hindi niya ito pinansin, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa trabaho. Ngunit lumapit si Elena. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa, isang malinis at puting panyo, at dahan-dahan, maingat na pinunasan ang noo ni Gabriel. Natigilan si Gabriel. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tumingin kay Elena. Ang kanilang mga mukha ay iilang pulgada lang ang layo. Sa mga mata ni Elena, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay pag-aalaga, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Walang nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng bakal at amoy ng grasa, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang araw pa. Sa wakas, isang gabi, natapos din ito. Ang piyesang ginawa mula sa pawis, dugo, at determinasyon. Hindi ito makintab. Mayroon itong mga peklat ng paghinang. Ngunit para sa kanila, ito ang pinakamahalagang piyesa sa buong mundo. Kinabukasan, maingat na inilagay ni Gabriel ang piyesa sa loob ng makina. Bawat tornilyo ay kanyang hinigpitan ng may kasamang dasal. Pagkatapos, tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Humarap siya kay Elena na nakatayo sa di kalayuan, kinakagat ang kanyang labi sa sobrang kaba. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang tingin na puno ng pag-asa at takot. "Handa ka na ba?" tanong ni Gabriel. Tumango si Elena, hindi makapagsalita. Pumasok si Gabriel sa driver's seat. Isinaksak niya ang susi sa ignition. Huminga siya ng malalim at pinihit niya ang susi. Umubo ang makina. Isang beses, dalawa. Kasunod nito ay isang nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan, iyon ang pinakamasakit na tunog sa lahat. Ang katahimikan na sumunod sa pag-ubo ng makina ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang huling pag-asa. Napasandal si Elena sa pader. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Ang ningning sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang pamilyar na pighati. Gumuho na naman. Ngunit si Gabriel ay hindi gumalaw mula sa driver's seat. Hindi siya sumigaw sa inis. Hindi niya hinampas ang manibela. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig, nakiramdam. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. "Sandali lang," sabi niya.
Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Mayroon lang akong nakaligtaan. Bumaba siya ulit ng truck at muling binuksan ang hood. Ang amoy ng gasolina na hindi nasunog ay nagsasabi sa kanya na tama ang kanyang ginawa. Ang problema ay nasa detalye. Isang napakaliit na detalye. Pinagmasdan niya ang kanyang gawa. Ang bawat koneksyon, ang bawat tornilyo. Hinawakan niya ang fuel line. Sinuri ang daloy at doon niya nakita. Isang maliit na clamp, bahagyang maluwag, na nagiging sanhi ng pagpasok ng konting hangin. Isang depektong hindi makikita ng ordinaryong mata, ngunit para sa isang maestro, ito ay isang malaking pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang wrench, isang huling pihit, isang maliit na click. Muli siyang sumakay sa truck, ngunit bago niya paikutin ang susi, tumingin muna siya kay Elena. Isang tingin na nagsasabing, "Magtiwala ka." Muli niyang pinihit ang susi. Isang segundo ng katahimikan na tila isang oras, isang pag-ubo, isang pag-atungal, at pagkatapos, isang malakas, matatag, at buhay na ugong, ang tunog ng tagumpay, ang tunog ng isang makinang muling nabuhay mula sa kamatayan. Ang ugong ng makina ay umaling-aungaw sa buong barangay. Ang mga kapitbahay na kaninay nagbubulungan ay nagsilabasan, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Si Elena ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luhay muling bumuhos. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng ligaya. Tumakbo siya palapit sa truck. Hinaplos ang gilid nito na para bang isang minamahal na nagbalik. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Si Marco na nagising sa ingay ay tumakbo palabas. "Mama! Mama!" Sigaw niya. Nang makita niyang umaandar ang truck, ang kanyang maliit na mukha ay nagliwanag. Ngunit hindi sa kanyang ina siya tumakbo. Tumatakbo siyang lumapit kay Gabriel na kadarating pa lang mula sa pagbaba ng truck. Niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ni Gabriel. "Gumana! Gumana ang truck ni Mama!" Sigaw ng bata. Ang boses ay puno ng dalisay na tuwa. Tumingala siya kay Gabriel. Ang mga matay nagniningning. "Ang galing mo, Kuya Gabi." Sa gitna ng lahat ng panghuhusga at paghihirap, ang yakap at mga salita ng isang paslit ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Gabriel sa paligid ng kanyang puso. Sa di kalayuan, nakaparada ang isang magarang itim na kotse. Sa loob nito, nakaupo si Anton. Nanlalaki ang mga mata habang pinapanood ang lahat. Ang kanyang mukha ay hindi na mapinta. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang dinadiyal ang isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasindak. "Boss, napagana niya. Anong gagawin natin?" Ang tunog ng umaandar na truck ay naging musika sa buong barangay. Ang mga dating mapanghusgang tingin ay napalitan ng paghanga at hiya. Ang karinderya ni Elena ay muling dinagsa ng mga suki na para bang gustong bumawi sa kanilang mga maling akala. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay naghahanda na si Elena para sa kanyang unang biyahe patungo sa palengke. Ang puso niya ay puno ng panibagong pag-asa. Sa wakas, makakabangon na sila. Habang nagbubuhat siya ng mga walang lamang kahon papasok sa truck, isang itim na kotse ang huminto nang biglaan sa kanyang harapan. Halos masagasaan siya. Bumukas ang pinto at bumaba si Anton. Ngunit hindi na ito ang Anton na nakangiti at nag-aalok ng tulong. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Wala na ang maskara ng pagiging maginoo. "Hindi ka pa rin pala marunong makinig, ano?" sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Huminga ng malalim si Elena. Ayaw magpakita ng takot. "Wala tayong dapat pag-usapan, Anton." "Meron." Humakbang siya palapit. Sinisiguradong walang ibang nakakarinig. "Ito ang huling alok ko, Elena. Ibigay mo sa amin ang lupa.
Bibigyan kita ng perang hindi mo kailanman makikita sa buong buhay mo. Pera para makaalis ka dito, magsimula ng bago, bigyan ng magandang buhay ang anak mo. Hindi, matatag na sagot ni Elena. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Anton. Talaga? Iniisip mo ba na dahil lang umandar yung bulok mong truck, tapos na ang laban? Elena, nagsisimula pa lang tayo. Humakbang pa siya palapit. Ang mga chismis, simula pa lang yon. Naisip mo na ba kung ano ang pwedeng mangyari sa isang batang katulad ni Marco? Mag-isang naglalakad pa uwi galing eskwela. Maraming aksidenteng pwedeng mangyari sa daan. Nanigas si Elena. Ang dugo niya ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang pagbabanta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa lupa. Idinadamay na niya ang kanyang anak. Huwag mong idadamay ang anak ko dito. Nanginginig niyang sabi. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa takot. Nasa sayo yan, sabi ni Anton. Isang pirma lang, Elena, at magiging ligtas kayong lahat. Pag-isipan mo. Sa loob ng bahay, sa likod ng bintanang bahagyang nakabukas, narinig ni Aling Nida ang lahat. Ang pagbabanta, ang kasamaan sa boses ni Anton, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ang pamilyang pinagkakautangan niya ng loob, ay isa palang demonyo. Ang kanyang muka ay namutla. Ang galit sa anak ay napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Tatalikod na sana si Anton, kontento na sa takot na itinanim niya sa puso ni Elena, nang isang anino ang biglang lumitaw mula sa likod ng truck, si Gabriel. Tahimik siyang nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Umalis ka na, sabi ni Gabriel. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat na parang bakal. Ngumisi si Anton. At sino ka para utusan ako? Dahan-dahang humakbang si Gabriel palapit, hanggang sa maging anino niya si Anton. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta. Tinitigan lang niya ito sa mata. Subukan mong galawin sila, sabi niya. Bawat salita ay may diin. At makikita mo kung hanggang saan ako aabot. Ang pagbabanta sa hangin ay halos masasalat sa kapal. Tinitigan ni Anton si Gabriel, isang ngangisi ng paghamak ang gumuhit sa kanyang mga labi. At anong gagawin mo, mekaniko? Pang-uuyam niya. Pupukpukin mo ako ng martilyo? Hindi ko kailangang dumihan ang mga kamay ko sa'yo, sagot ni Gabriel. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang lamig nito ay sapat na para magpatayo ng balahibo. Ang tensyon ay pinutol ng isang biglaang tunog, ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng bahay. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo doon, si Aling Nida. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ito ay nag-aapoy sa isang galit na matagal na niyang kinimkim. Tama na, Anton, sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit may bigat. Nagulat si Anton. Tita Nida, anong ginagawa niyo dito sa labas? Huwag mo akong matawag na tita, sigaw ni Aling Nida. At sa bawat salita ay ang paghakbang niya palapit hanggang sa maharap niya si Anton. Hayop ka. Akala ko ba, tutulungan mo kami? Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Ang takutin ng sarili kong anak at apo? Nagsimula ng maglabasan ng mga kapitbahay dahil sa ingay. Si Aling Pacing ang isa sa mga nauna at nang makita niya ang nangyayari, tahimik niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinimulang mag-record. Sumunod na rin ang iba. Hindi niyo naiintindihan, tita. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Tumawa si Aling Nida ng mapakla. Ngayon ko lang naintindihan lahat, Anton. Ang utang na loob na laging isinusumbat ng pamilya niyo sa amin. Hindi yun utang na loob. Yun ay bayad sa aking pananahimik. Natigilan ang lahat. Maging si Elena ay napatingin sa kanyang ina. Naguguluhan. Anong ibig niyong sabihin, Nay?
Humarap si Aling Nida sa kanyang anak. Ang mga luha ng pagsisisi ay malayang dumadaloy. Anak, patawarin mo ako. Ang tatay mo, bago siya mamatay, niloko siya ng tatay ni Anton. Ang lahat ng ipon natin para sa karinderya, kinuha nila. Ang tulong na ibinigay nila sa atin ay para manahimik tayo, para takpan ang kasalanan nila. At ako, dahil sa takot na mawala ang lahat, pumayag ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na utang na loob iyon. Patawarin mo ako, anak. Isang pasabog. Ang sikretong iningatan sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay lumabas na. Si Anton ay namutla. Wala na siyang masabi. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kapitbahay, ang mga cellphone na nakatutok sa kanya. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin ng buong barangay, walang nagawa si Anton kundi ang tumalikod. Mabilis siyang pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Dala-dala ang kanyang kahihiyan. Nang makaalis na siya, ang natirang lakas ni Aling Nida ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa lupa. Humahagulgol. Agad siyang dinaluhan ni Elena. Niyakap ng mahigpit. Lumapit si Gabriel. Yumuko si Aling Nida sa kanyang harapan. Patawarin mo rin ako, iho. Sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinuhusgahan kita. Sinaktan kita. Pero ikaw pala ang tunay na tumulong sa amin. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumayo. At doon, sa gitna ng kanilang bakuran, sa harap ng buong komunidad, niyakap ni Aling Nida ang kanyang anak at ang lalaking muntik na niyang itaboy. Patawarin niyo ako, mga anak. Samantala, ang video na kuha ni Aling Pacing ay kumalat na parang apoy. Ipinasa sa Messenger. Ipinost sa Facebook. Umabot ito sa telepono ng isa sa mga trabahador ni Ricardo. Sa loob ng kanyang opisina, ipinakita ng trabahador ang video kay Ricardo. Habang pinapanood niya ang paglalantad ni Aling Nida, ang mukha ni Ricardo ay unti-unting nawalan ng kulay. Alam niya na tapos na ang laro. Bago pa man dumating ang mga pulis, kailangan na niyang makaalis. Nagmamadali niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Isinilid ang pera sa isang bag. Handa na siyang tumakas. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, natigilan siya. Nakatayo doon si Gabriel, kasama ang 2 pulis. Ang pagkakaresto kay Ricardo ay naging usap-usapan sa buong bayan. Lumabas ang mga dati pa niyang panloloko sa ibang mga kliyente na ngayon ay nagkaroon na ng lakas ng loob na magsalita. Ang garahe na dati simbolo ng kapangyarihan at panlilinlang ay isinara. Ang hustisya, kahit mabagal, ay dumating na rin. Ang pangalan ni Gabriel, na dati dinungisan ng kasinungalingan, ay nalinis. Ngunit higit pa sa pagkalinis, ito ay naging tanyag. Ang kwento ng mekanikong hindi sumuko na gumawa ng imposible mula sa basura ay kumalat. Isang umaga, habang nag-aayos si Gabriel ng mga gamit sa kanyang pansamantalang paggawaan, isang lalaki ang lumapit. "Ikaw ba si Gabriel?" tanong nito. "Narinig ko, magaling ka raw. Itong tricycle ko, 1 taon nang pabalik-balik sa kung saang-saang shop, walang makahanap ng sira." Tiningnan ito ni Gabriel. Ngumiti siya. "Tingnan natin." At iyon ang naging simula. Sumunod ang isa pang tricycle. Pagkatapos ay isang owner-type jeep. Hanggang sa ang maliit na bakuran sa tabi ng karinderya ay naging isang abalang lugar ng mga sasakyang naghihintay na mahawakan ng mga kamay ni Gabriel. Sa loob naman, ang Elena's Eatery ay mas naging buhay kaysa dati. Ang mga dating nawalang suki ay bumalik at may dala pa silang mga bagong kakilala. Ang mga lamesa ay laging puno at ang amoy ng masarap na pagkain ay muling naging simbolo ng pagbangon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng kanilang tahanan.
Si Aling Nida, na dati laging may dalang bigat at pag-aalala, ay tila bumata. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay hindi nawala. Ngunit ngayon, ang mga ito'y mga guhit na nang nangiti. Siya na ang kusang loob na nag-aasikaso sa kusina, katulong ang kanyang anak. Elena anak, sabi niya isang hapon, habang naghihiwa sila ng sibuyas. Wala nang masasaya pa sa akin na makita kang masaya, na makita kang pinili mo ang tama. Salamat po, Nay, sagot ni Elena. Ang puso'y puno ng pasasalamat. Ang sugat sa pagitan nila ay tuluyan ng naghilom. Gabi-gabi, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, sabay-sabay silang kumakain sa hapagkainan. Si Elena, si Aling Nida, si Marco, at si Gabriel. Naging bahagi na si Gabriel ng kanilang pamilya. Siya ang nag-aayos ng mga sirang gripo, ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, at higit sa lahat ang nagtuturo kay Marco kung paano maging isang mabuting tao. Isang gabi, matapos nilang magligpit ng pinagkainan at matulog na sina Aling Nida at Marco, naiwan sina Elena at Gabriel sa labas. Nakaupo sila sa isang lumang bangko, tahimik na pinapanood ang mga bituin. Ang hangin ay presko. Ang tunog ng mga kuliglig, ang tanging musika. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan ang mga nangyari. Ang kapayapaan sa pagitan nila ay sapat na. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Elena. Magaspang, makalyo at may bakas pa rin ng grasa. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamatatag at pinaka-safe na kamay sa buong mundo. Hinigpitan ni Elena ang hawak. Napangiti siya. Elena, panimula ni Gabriel. Ang boses ay seryoso, ngunit puno ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Isang taon ang lumipas. Ang dating bakuran na puno ng alikabok at mga sirang pyesa ay isa ng malinis at maayos na garahe. Isang bagong pinturang karatula ang nakasabit sa itaas. Nakasulat dito sa simpleng mga letra, Garahe ni Gabriel. Sa loob, abala si Gabriel sa pagtuturo sa dalawang kabataang lalaki mula sa kanilang barangay. Hindi lang siya nag-aayos ng mga sasakyan, nagbabahagi na rin siya ng kanyang kaalaman. Katabi nito, ang Elena's Eatery ay hindi na maliit. Mayroon na itong karagdagang espasyo sa gilid, may mga bagong mesa at upuan. Si Aling Nida ang masayang namamahala sa mga customer, habang si Elena naman ang reyna ng kanyang kusina. Sa gitna ng abalang tanghalian, lumabas si Elena mula sa kusina. May dalang isang bandehado ng pagkain. Dumiretso siya sa garahe. Gabi, tanghalian muna, tawag niya. Ang Gabriel ay naging Gabi na. Ngumiti si Gabriel at hinubad ang kanyang maduming guwantes. Umupo siya sa isang bangko sa tabi ni Elena, sa ilalim ng isang puno ng mangga na nagsisimula ng mamunga. Kamusta ang mga bagong mekaniko mo? Tanong ni Elena habang inaayos ang pagkain nila. Matututo din, sagot ni Gabriel. Kailangan lang ng pasensya, katulad ng itinuro mo sa akin. Napangiti si Elena. Tumingin sila sa isa't isa. Isang tingin na puno ng pagmamahal na pinatatag ng panahon at mga pagsubok. Ang kanilang mga pangarap ay simple lang noon. Ang makaraos sa araw-araw. Ngayon, magkasama nilang tinutupad ang mga pangarap na hindi nila inakalang posible. Biglang may isang maliit na boses na tumawag. Papa Gabi! Papa Gabi! Isang batang lalaki ang tumatakbo palapit sa kanila. May hawak na isang larawang iginuhit niya sa papel. Si Marco, mas matangkad na ngayon. Tingnan niyo po. Ipinakita niya ang kanyang drawing. Isang larawan ng isang bahay, ang karinderya, isang garahe, at 3 tao na magkakahawak kamay. Isang babae, isang lalaki, at isang bata. Sa itaas, may isang malaking araw na nakangiti. Ang ganda naman yan, anak, sabi ni Elena. Niyakap ang kanyang anak. Ako po yan, si Mama at si Papa Gabi.
Proud na sabi ni Marco. Napatingin si Gabriel kay Marco, pagkatapos ay kay Elena. Sa mga mata ng bata, isa na siyang ama. Sa mga mata ng babaeng mahal niya, isa siyang katuwang. Ang dating mekanikong nawalan ng lahat ay natagpuan ng lahat-lahat. Hindi sa mga piyesa ng bakal, kundi sa pag-ibig ng isang pamilya. Niyakap ni Gabriel sina Elena at Marco. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa pagitan ng amoy ng adobo at grasa, sa gitna ng tunog ng mga sasakyan at tawanan, natagpuan nila ang kanilang perpektong umaga. Hindi na nila kailangan pang tanungin kung ano ang bukas dahil alam nila, basta't magkakasama sila, kaya nilang kumpunihin ang anumang pagsubok na ihaharap ng buhay. Ang kanilang pag-ibig na isinilang mula sa mga luha ay ang pinakamatibay na makinang magpapatakbo sa kanilang mga pangarap.